Mag-unboxing tayo ngayon ng in-order kong radiator para sa aking Honda Click. Ayan, nakarating lang kanina. So, i-unboxing natin. Kasi yung radiator ng Honda Click ko sira na. Kaya ito, nag-order ako ng radiator. Tingnan natin kung radiator nga bang laman ito. Sana hindi tayo mabudol. Kasi marami na nito mga nangyayaring pagbukas mo ibang laman. Malayang pinanggalingan nito. Galing pang Indonesia. Tingnan natin kung legit nga ba. Ayan o. May tatak Honda. Honda naman ang tatak mo. Ayan. Oy, legit. Ayan na. Legit nga. Ayan. Wow. Amazing. Wow, brand new na. Ayan. Ayos. Legit no, boss. Hindi ko na alam magtakip.
dito. Sunga ko naman. Yun. So, ayan mga boss. Legit. Yung sa stock ko kasi, ito, yan. Ito yung nasisira. Unti-unti siyang napupudpud yan. Yan sa mga ano, yung Honda Click user. Yan ang magiging problema sa ano nyo, sa radiator. Ito yung unang-unang nasisira. Yan. Pag nabaklas ko yung doon sa ano ko, papakita ko para magkaroon kayo ng ano, ideya kung paano siya nasisira. Ito unti-unti siyang napupudpud, nagka-crack siya. Siguro sa sobrang init. Sa init ng ano, ng coolant. Kaya siyempre wala naman talaga matibay sa init eh. Kaya talagang bibigay siya. Ayan dito. Pero yung dito, yung sa akin, okay pa siya. Ito. Dito. Tapos, yung isa pa, ito, yung drain. Sabagay ako nang nakasira nun. Kasalanan ko yung kasi napuwersa ko. Ito to. Ayan. Nalustrid siya. So, ang ginawa ko, inipit ko na lang siya ng ano, ng plies para masarado ko. So, ayan. Bukas, ikakabit ko to. Tapos, i-videoan ko ulit para makita nyo kung ano ba siya, fit na fit doon sa ano, Honda Click. Pero legit siya. Ayan. Ano naman yung tatak ng karton. Pero pares na parehas doon sa stock. Itong maliit. Ayan. Ito yung galing sa ano, reserve. Ay, papuntang reserve. Dito papasok. Maliit lang siya. Ayan. Bali, tatlo yung ano nito. Tatlo yung palabas galing sa ano, sa radiator. Hindi ko lang alam kung paano ang ano nito. Kung dito palabas o dito ang ano. Pero malamang dito ang ano niyan, palabas tapos dito naman pabalik. Kasi nagsisirculate lang yan. Lalabas dito, tapos pupunta sa makina, tapos babalik ulit dito para palamigin yung coolant dito sa loob. Kasi ito yung ano, ito yung likod. Meron yan dito nakadikit na pan. Sa likod ng ano, sa likod ng ang tawag nito, stator. Yan, may pan yan dito siya nakano. Yun yung nagpapalamig dito. Ayan, palabas naman dito sa kabila. So, ayan. Okay, maganda. So, bukas ko na ito kakabit kasi gabi na. Papakita kung okay siya, alright. Pero sa tingin ko, ano naman to, magpipit ito doon sa ano, sa
Kasi nakita ko naman ang mga review nito, ayos naman. So, ayan. Ayos. Bali, ano pala ito mga boss. Ano ba yung, yung price nito, nasa ano ba yan? 1,675. May radiator ka na. Kasi yung ano talaga, meron pa nitong ano yung mga mamahalin na radiator. Yung genuine na radiator. So, malamang hindi ito radiator. Pero, ay, hindi genuine. Pero sa tingin ko naman, tatagal din naman ito. Ayan. Kasi yung nandun na nakakabit sa naklik ko, eh siyempre original naman yun. Pero 5 years lang ang tinagal niya. So ito yung nasisira. Ito. Unti-unti siya napupudpud. Dito. So dito naman sa katawan wala namang ano yan. Wala magiging problema yan kasi ito naka-cover to sa sa labas. Ito yung pinakalabas niya. May cover yan dito. Dito naman yung sa loob. Meron yan nakatutok na pan na galing sa stator. Yun yung nagpapalamig dito. So bukas ikakabit ko to. Papakita ko kung fit siya doon. So ayun, kita-kits bukas. Gabi na kasi mga paps. Ayan mga paps. Ito yung pagpapatuloy ng ating review sa radiator. Ngayon nandito na ako sa labas. Motor pa. Nakabit na natin yung radiator. Sana natin. Isang ano na lang nakakabit ko pa. Isang tornilyo. Ayan. Kasi hindi na nagpanugma dahil ito ni-repair namin yan. Ayan. Umusog yung hose dito. Kasi umiksi na ito. Pero i-drain ko muna yung coolant. May free ka dyan pare? Wala pre. Meron ako dati nawala eh. Tatagasin muna natin. Drain muna natin. Hindi lalabas.
Lang kasi yan yung laman lang yun. Pero pag binuksan natin to, may tatagas pa yan dyan galing doon sa makina. Butin lang natin. Ay, kailangan pala natin buksan ako. Kasi ito, hindi na kagaya sa dati na clip lang. Ito is screw type. Tanggalin muna natin yung U-box. Ayan, bukas na. Yung sinasabi ko, hindi na kagaya dati na nakaipit lang. Ngayon naka-screw na. New Year. Happy New Year, Bibi. Ah. Pagod eh. Ayan. Busog lang natin. Bali ito galing sa reserve, barado. Ito pang isa sa problema. Barado siya. Alam kung paano ano yan. Sunggatin ko na lang to. Tapos ito. Yan.
Hindi nakatanggal na sa ilalim. Tanggal na. Dito na lang. Oh, yun. Orin lang natin yung bulan. Oh. Ito yung sinasabi ko. Ayan. Unti-unti siya nag-crack. Hanggang sa umiksi na kasi ito dinabasan na namin to sa pinagpayayusan ko para lang umabot dito yung hose pang samantala kasi nag-order pa ako ng ng radiator. So ayan, kabit natin yung bago. Ito yung lumang takip galing dito. Yung gagamitin natin dito bago. Yun. Yung sa bagong tatago lang natin siya. Ito ang gagamitin natin na luma kasi maganda yung niya, yung bait pagkapit. So ayan, kita mo naman. Bagong-bago. Malaki. Medyo mapunta. Matapon. Malinis pa naman yung aking stator. Ito yung pan. Nilinis ko yan kasi grabe ang dumi niyan. Limang taon siya bago nalinis. Hindi ko nga napinturahan itong pinaka-bill niya. Kasi wala akong pampintura. Siguro saka na lang pag nakabila ako ng item. Dumi pa rin talaga. Malakas kasi yan nakahigop ng mga likabok. Ayan, kabit na natin yung bago. Yung dito pala iusog rin natin pag ano kasi nasagad na dito eh. Hindi kasi ito sinagad dito dahil yung sa luma kasi maiksi na yung usok.
Kaya nabante rin nung ano, nung pinagpayusan ko na mekaniko. Nabante niya. Wow. Ayan, nasalpa ko na. Pero kulang pa ng tornilyo. Ganyan lang may clip yan. Wala, una-una nagkayos ko to. Oo. Para bukas pwede na ulit ibiyahe. Ayan. Ganyan lang natin yung ibang tornilyo nandun sa bag ko sa loob ng bahay. Ayan. Pati hose nito palit eh. Ayan. Kasi yung doon sa luma ano na, maluwag na siya. Lalo yung nandun sa pinakailalim nito, matagas, hindi makita dito eh. Doon sa lalim, ang lakas ng ano yun, yung grabe ang ano nun, tagas, nag-overheat yung sa panel. Kaya napilitan akong pati ito binilang. Dali ito at saka nandun bago yung hose. Kasi yung doon sa ilalim, luma na. Ano, maluwag na siya sa tubo doon sa may papuntang block. Kaya yung nagkukos ng ano, tagas. Grabe, lakas ng pulo nun. Kaya pinapalitan ko na. Yan, buhayin ko lang yung sa bahay yung tornilyo na 3. Tapos ito mamaya sundutin ko yan, papunta ito sa reserve tank yan dito kasi barado na, sundutin ko yan. Yung 3 para dito sa yan. Dito. Ayan. Ayan. Pag-apat ang tornilyo nito. Sa kabila yun. Dalawa. Ito yung drain. So, higpitan na lang natin. Ito. Ayan. Okay na mga paps. Nakabit ko na. Bali, lilipat ko na lang itong overlock. Protection ko. Nakabit na siya. So, ayan. Sana may natutunan kayo dito mga paps kahit pa paano, kasi ang contact click talaga ito
maraming mga unit na mabilis lang masira. Ito dito yan. Kadalasan yan tumatagas sa dulo na yan. Kasi unti-unti siyang napuputput. Yan, kagaya nito. Putput niya. Mahaba yan, pero ngayon konti na lang. Ito, mabuti na lang may nakita ko sa Shopee. Mura-mura lang siya. 1.7 lang siya. Yung sa iba talaga mahal, 3.5 ang presyo niyan. Ito ang tatak Honda rin naman. Pero hindi ko alam bakit mura. Pero malalaman ko yun kung tatagal siya. Kung sana tumagal. Kasi kahit nasabihin yung 1.7 lang yan, eh, malaking halaga pa rin yan. Diba sa hirap ng buhay ngayon. So ayan lang mga paps. Sana nagustuhan mo ang video na to. At sana huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Ayan, malaking tulong po yan sa aking channel. Ayan, maraming salamat.